Bombo Radio Philippines presents Christmas Around the World, as shared and told by our Bombo International News correspondents. Mga kabombo at Kester Nation, sa ating Christmas Around the World para sa araw na ito, eto ngang Turkey na kilalang Muslim-dominated country, abay nagdiriwang nga ba ng Pasko? Alamin natin sa special report ni Bombo JC Galvez. Noel, itong Turkish word ng Christmas sa bansang Turkey. Kilalang Turkey bilang isang Muslim-dominated country kung saan 99% ng populasyon dito ay pinanganak bilang Muslim. Ang maliit na porsyento ng populasyon sa bansang ito ay ibang relihiyon na. Batid ng lahat na ang Pasko ay pinagdiriwang ng puno ng saya at sigla. May mga tradisyon ng simbang gabi, makukulay na mga palamuti, mga regalo at naglalaki ang Christmas tree. Ngayon, marami sa atin ang curious. Nagdiriwang kaya ng Pasko mga Turkish? Paano rin ginugunitan ng Filipino community ang Pasko sa Turkey? Sa Istanbul, ang pinakamalaking syudad sa Turkey ay ang pinakamagandang ipagdiwang ang Pasko. Bakit kaya? Pagpasok pa lamang daw ng Disyembre, mararamdaman mo ng diwa ng Pasko at bagong taon dahil sa mga magaganda at makukulay na palamuti. Bukas din kasi sa lungsod na ito, ang iba't ibang reliyon dahilan kung bakit perfect dito ipagdiwang ang Kapaskuhan. Dito nga sa Istanbul nakabase si Bombo International News correspondent Rayjem Padrones na dating kindergarten teacher at part-time nanny. Dahil pumasok na rin si Rayjem sa panibagong chapter ng buhay may asawa, nagninegosyo na lamang daw siya sa Istanbul. Ayon kay Rayjem, dahil ang Istanbul ay liberated, may iilang Turkish daw na maaga pa lamang ay nagsiset up na ng kanilang mga Christmas tree at iba't ibang klaseng palamuti. So alam naman natin na ang Turkey, yung population, majority ay mga Muslim, pero meron silang mga festival, yung mga festivities dito sa Istanbul para sa mga tourist. So merong mga celebration ng Christmas pero para lang sa mga tourist at sa mga ibang Turkish na hindi Muslim. Like sa Istanbul, kasi yung Istanbul is liberated siya. So yung may mga amo na maaga silang gumagawa ng or naglalagay sila ng Christmas tree sa loob ng bahay, nilalagyan ng mga ornaments or pinapailaw. So yan yung nakikita ko sa mga Turkish. Pagpasok pa lamang din daw ng Disyembre, abay hindi rin daw nagpapauli ang weather sa Turkey. Masasaksiyan ng snow na perfect to celebrate Christmas kasama ang pamilya. For sure, sa papadating na Pasko, sobrang lamig na. So yung pinakamalamig kasi December, January, February, yun yung mga pinakamalamig na buwan dito. So January, February, yun yung pagpatak talaga ng snow. Tuwing Pasko rin sa Turkey, nagsisilbing malaking shopping center ang Istanbul. Dagsari ito mga tao para mamili ng mga pangreregalo sa kanilang mga mahal sa buhay. May grand bazaar din sa lungsod kung saan tampok ang mga abot kayang halaga ng mga items na perfect ipangregalo sa mga chikiting. Yung ibang mga store dito, merong mga store na nagbebenta ng mga katulad sa atin sa Pilipinas, yung mga Christmas tree, mga ornaments na lahat dyan mo makikita sa store, mga pagkain. So, yan din po yung isa na maganda dito sa Istanbul, lalo na dito sa city. Hindi naman mawawala sa handaan tuwing Pasko sa Turkey ay ang roast meat. Dahil majority ng mga nakatira sa Turkey ay Muslim, may maliit na Christian community kung saan itong karaniwang handa. May traditional dessert din na kung tawagin ay baklava na makikita sa kanilang hapag. At rice pilaf or Bulgar pilaf na kasama ng mismong main dish. Nagsasama-sama rin daw sa Turkey ang ilang mga Pinoy tuwing Pasko. Kagaya lamang din sa Pilipinas, may mga exchange gift, programa at mga tugtugan. Ay, oo. Tulad ngayon sa Filipino community, meron silang sinesend sa group na ganito, merong Christmas party tayong gaganapin. Binibigay nila kung anong day, yung celebration. Sinesend po kasi sa group magkano yung babayaran, kung meron bang exchange gift na gaganapin yun, tapos may mga pagkain na ganito. Kasi minsan bago papasok doon sa loob, meron ka ng ticket na bibilhin para sa ticket na yan, dyan na nakalagay kung magkano yung babayaran mo. So, may mga sayawan sila, ganon.
kantahan, may nakaano na, naka-ready na program kung ano yung mga gagawin sa araw na yon. Bukod sa Pilipinas at iba pang mga bansa, mayroon din sa Turkey partikular mga Catholic churches ng simbang gabi. Hindi raw nalalay yung simbang gabi ng Pilipinas sa Istanbul kung saan active rin ang ilang mga kababayan nating nagsisilbi sa simbahan doon. Dito sa Istanbul, yung pinakamalaking church dito dito mismo sa Istanbul, meron pong simbang gabi. Merong mga choir, ganon. May pagtipon-tipon po sa loob ng simbahan. Pero mostly may kantahan. Tapos meron ding kasi tawag dito, yung simbahan kasi dito sa Istanbul, parang syempre iba-iba yung mga pumapasok, iba-ibang lahi, merong kalahi natin, merong iba't ibang lahi na pumapasok din. Parang may organization na sila mismo yung gumagawa para i-arrange yung mga schedule na, for example, simbang gabi, yung mga next na program, mga ganun po siya. Or anong oras gagawin yung program, ganun po. Bagamat sa ibang lungsod sa Turkey ay hindi tradisyon ang pagdiriwang ng Magarbong Pasko, malayo ito sa Istanbul na isang malaya at bukas para sa lahat. Ang tanawin sa Istanbul ay kahawig ng anumang western city na nagdiriwang ng Pasko. Ang iba ay hindi alam na hometown rin ni Santa Claus ang Turkey. Pinaniniwalang isinilang noong 3rd century sa Patara si Saint Nicholas o mas kilala ng lahat bilang si Santa Claus. Kaya naman hindi mawawala sa mga establishmento ang presensya ni Santa Claus. Kaya naman ngayong magpapasko, hatid ng ating Bombo International News correspondent ang pagbati ng maligayang Pasko. Yes, mutlu nöler ve mutlu yıllar. Watch out for another edition of Christmas Around the World. Various celebration of Christmas by different countries. Only heard and seen at Bombo Radio Philippines.